Dito tayo sa unang naka-raise hand sa Zoom natin, si Brother Roland. Brother Roland, good evening. Brother Roland, 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 Roland. Brother Roland, 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 Brother Roland, Roland. Hindi siya available. So, dito na lang tayo ngayon sa ating magtatanong, no? Okay, ito tayo sa ating mga comment section natin. Oh, next na tanong, ito nag-unmute na. Pwede Roland? Yes, bro. May tanong lang Yon. ako regarding sa sa catechism, pagbigay ng catechesis kasi meron kaming kinakatechize na elementary, particularly grade 6. So, since bago ako dito, worried kasi ako, marami kasing mga bata ngayon na sa edad nila na andyan na sila sa mortal sin, tulad ng nakikipagtalik, 'di ba? Marami ngayon nabubuntis ng mga 12, 9, mga ganun. So ano po ang tanong ko dito is, anong approach o ano ang anong topic kaagad ang maibibigay natin na catechism para sa kabuuan? Kasi binibigyan lang kami ng halos 4 or 3 oras lang na magbigay ng catechism. Yun lang po ang tanong ko. Ano po yung magandang topic na pangkabuuan na ibibigay natin? Siyempre, nag-aral naman na sila ng Genesis, yung paggawa ng paano, 'di ba, yung paggawa ng mundo ng ganyan, ng tao, ng hayop ganyan. Na-discuss na rin sa kanila 'yan bago pa yung tawag dito, bago pa yung mag-receive sila ng First Communion. Bali, ano po yung pwede nating ibigay sa kanila na topic na magiging parang kabuuan na siya? Brother Angel? Bro, hindi ba kayo binigyan ng ano diyan bago kayo dinala sa yung proseso ba na step by step na gagawin para sa Meron nga mga bata? dapat ganun, kaya lang, Mm. usually ganun, meron kaming tinatawag na ah, yung parang, Step step by step na opo, proseso. anong tawag doon? Yung parang curriculum na Curriculum. sinusundan namin. Mm. Yun ang ginagawa talaga. Yun ang tinuro sa amin ng diocese na ganito para uniform. Lahat ng mga katekista, halimbawa ganito sa year na to, ganyan. Pero kaya lang ngayon, parang ang naatasan kasi ay sinali ako pa lang yung humawak ngayon dito sa grade 6. At ang sabi sa akin ng Mother Superior ng Divine Mercy na ituturo sila ng catechesis, pero 3 oras lang. So narinig ko sila kanina, ang tinuro nila, nag-Genesis pa rin sila. Kasi sabi nila, hindi daw sila nakaturo yata ngayong year, ang sabi nila. Tapos, ako naman, since bago lang ako, nagmamasid ako kung gusto ko kasing maintindihan ng mga bata na maiwasan ang paggawa ng kasalanan aside dun sa pagtuturo ng prayer, ng rosary. Ah, ano ba, paano ba? Yun yung gusto kong maano eh. Kasi yung pagsunod sa mga curriculum, ano yon, per month tinuturo yon the whole year. Ngayon, 3 oras lang. Um, may ano yan eh, bago tayo. Ang mga ano kapatid ko, dalawa, dahil retired na sila, no, sa teacher, no. Ano yun sila, katikista rin sa mga high school yata. But may curriculum yan, bro. So, hindi natin pwedeng magpasok ng mga ganun unless na, kasi proseso yan. Kaya, katulad yan, mga prayers. O bakit siguro pwede mo idugtong yung bakit Catholic Church. At yung kasalanan kasi, sa grade 6 medyo ano na rin yan,
siguro pwede ka mag-ano na lang bro, isingit mo sa paunti-unti, but you need to stick on the curriculum. Kung ano yung mga step by step na proseso na dapat nating ituro. Parang sa atin, sa school natin, di ba, pag nag-aaral tayo bro, ang Mm. ginagawa ng ano, itong pang grade 1 lang yan. So hindi tayo pwedeng mag-jump dun sa ano na hindi natin maintindihan, di ba, nung nag-aaral tayo. So iba yung pinag-aralan ko nung grade school ako, at nung high school ako, at nung college na ako, iba na yon. So in other Mm. words, ingat po din tayo sa ganun sa pagtuturo din na let's focus much better, let's focus do sa curriculum na binigay sa iyo ng school o yung simbahan, kung ano ba yung proseso, curriculum na binigay o ganitong buwan ito lang muna. Ngayon, Mm. ang concern ka rin doon sa mga kasalanan nila. Why not? Pero ang mahirap, yan ang actually, yan ang mainit na issue yan ngayon, ha? Di ba? Sa DepEd. Alam mo yan, Mm. no? Yan ang mainit ngayon. Gustong iano ni Hontiveros yung tungkol sa sexuality ng mga bata. Di po ba? So, Mm. mainit yan ngayon kasi gustong ipasok yun dahil sa dami ng nangyayari ngayon, lalo na sa social media. Tapos yung mga teenage pregnancy at kung ano-ano pa. So, Mm. medyo ano yan. Ngayon, ang pinaka-maisa-suggest ko sa iyo, kung ano yung natanggap mo ng curriculum, step by step na ituturo, ah subukan mong ano yon, subukan mong ano kung papayag, kasi mahirap diyan, baka ang may problema, magkakaproblema po tayo diyan, baka naman magsumbong sila, ba't tinuturo nung brother doon, no? Sabi niya, tungkol sa Mm. sexuality, ano po ba, ano, bakit gan, alam niyo, baka magsumbong sa nanay. Alam niyo, yung may nagtuturo sa amin dito, bawal daw ganun, bawal lang ganun. Alam mo yun, baka ma-misinterpret eh. Yung bang sa ano nila, yung bang sa level ng thinking nila, baka kung pumasok ka dun sa kasalanan na mortal sin, baka hindi nila magets, alam mo yun? Medyo Mm. ingat din tayo kasi especially ngayon, narinig ko yung ano ni President Bongbong nung makita niya yung plano sa DEP na ipasa sa DepEd ng mga senador tungkol doon, yun nga, may masturbation, may ganyan na magiging ano sila ituturo yung masama at mabuti. Mm. Ano ngayon yan, pagdating sa sexuality, very controversial yan. Ayaw ni ano kasi mayroon dun sabi ni President Bongbong, ayoko yung ano niyan kasi may masturbation, ituturo mo sa elementary schools, elementary, sabi niya ganun. So ayaw Mm. rin ni President Bongbong Marcos yan. So ngayon, yung iba naman sinasabi, hindi naman po ganoon. Walang binabanggit na masturbation o gano'n. Kumbaga parang binibigyan lang nila ng idea yung mga bata na ito yung mangyayari kapag ginawa nyo to. Alam mo gano'n? So educational purpose. Mm. But not include masturbation, sabi niya. But pag binasa daw ni President Bongbong, nandun na rin yun. Hindi ibig sabihin literal, pero nandun na rin. Parang ikaw, ganun din ang gusto mong i-impose ngayon, bro. Mm. Ingat din. Yes, lahat po naman tayo, lahat tayo gusto nating maligtas ang kapwa natin, pero minsan, depende rin sa, sa sitwasyon, kapatid. So, Mm. subukan mo, but focus on the curriculum, and then subukan mo kung anong reaction ng mga bata, no? Kung yung sa mga kasalanan nila, oy, bawal lang manonood ng pornography, kamo, pwede rin. Kasalanan yan, why not? Mm. Alam nyo, sa katikisim ng ganito, ito, alam nyo mga bata, ito yung kasalanan. Kapag ka gumawa ka nito, kahalayan, ayon sa Biblia, ayon sa CCC, idagdag mo na lang po and try na lang, medyo observe ka na lang kung ano yung pakiramdam nila at mga reaction nila, Kasi bro Roland. pinag-aaralan ko pa siya ngayon kung ano yung Yes, appropriate na yes. So, topic na ingat din. maibibigay ko sa kanila. At pinag-iisipan ko rin kasi kanina, observer lang ako kanina. Kasi gusto ko makuha yung, gusto ko kasi pumasok ka agad sa isip at puso ng mga bata. Yung ano ba talaga, sino ba talaga si Kristo? Yun yung gusto kong gagawa ako ng para dun sa 3 hours lang. Kasi yung curriculum kasi for the whole year round. So walang naganap na ganun, walang magaganap na ganun. Kasi wala pang ano yung sa catechesis ngayon, yung parang hindi pa nabigyan ng
ng ano dito sa school. Kumbaga ang naging catechism parang singit-singit lang. Pero sa ibang diocese okay na. Pero dito sa amin, sa parish namin, hindi pa. Kaya yun, nakikinig lang ako, magbibigay ako ng idea dun sa mga madre kung pwedeng gawin ganito, pwedeng ganyan. Pero ako ay magbibigay ng suggestion naman. Bago magkaroon ng decision, ipaparinig ko muna sa kanila kung tama ba yung Maganda approach yan, na gawin. ipaalam mo muna. Kasi Opo. baka magka-problema po yan. Tandaan po natin, yung level ng thinking ng bata, iba yung sa teenager, iba yung sa college. Kahit nga dun sa curriculum natin, mga subject natin, hindi mo kaya mag ano ng mga subject na mabibigat dun sa mga bata pa yung musmus pa yung mga Ah, kaisipan. So, you need to ano muna, no? Study well kung ano yung plano mo, and then discuss to Mother Superiora, and then if they agreed, dun mo na lang muna ipasok para sure tayo, Brother Roland. Opo. Yun lang po, bro. Maraming Okay. salamat kasi sabi ko maganda rin itanong ko kasi dito sa Mm. inyo, marami na kayong mga experience na ganun. So, maaring maitanong ko at masagot naman yung mga questions ko bago ako mag-act kasi Mm. mahirap. Yun lang po, bro. Thank you sa lahat. Salamat sa Diyos po. Opo. Salamat po, bro. Okay. Okay, thank you sa iyo, Brother Roland. Ayan. So, salamat kay Brother Roland sa kanyang katanungan. Then, bago ako magpunta dito kay Brother Sunday Kuyadisan, mayroon tanong dito si Pedro Dagohoy na kailangan bigyan ng pansin. Sabi niya, Bro Jando, tanong ko, bakit inapi at pinaalis ni Saint Sophronius ang mga Hudyo sa Holy Land, Jerusalem? Pakisagot, Bro Jando. Ang tawag diyan sa ganyang uri ng tanong ay loaded question fallacy. Ibig sabihin, sa tatanong ka pa lang, ininsist mo na si Sophronius nga ay nang api at nagpalayas ng mga Hudyo sa Holy Land, Jerusalem. So, dahil fallacy ang isang katanungan, hindi ako sasagot ng ayon sa fallacy, bagkus ibibigay ko ang tamang kasagutan sa naturang katanungan. Etong sinasabi dito, ayan o. Totoo ba na pinalayas ni Saint Sophronius? Ang sagot, hindi. Ito. Si Saint Sophronius ay hindi tahasang ng api ng mga Hudyo. So, hindi totoo na ng api siya. No? So, sa tanong niya, bakit inapi? So, ang tawag dyan is loaded question fallacy. Yan ha, loaded question fallacy. Argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Si Saint Sophronius ay hindi tahasang ng api ng mga Hudyo, ngunit siya ay bahagi ng isang masalimuot na kasaysayan kung saan ang mga Byzantine, Hudyo at Muslim ay nagpalitan ng kontrol sa Jerusalem. Ang pagpapatalsik sa mga Hudyo ay maaaring isang resulta ng mas naunang mga pangyayari tulad ng pananakop ng mga Persyano at hindi direktang inisyatibo ni Saint Sophronius kundi bahagi ng kasunduan sa mga Muslim. Yan ha. Pedro Dagohoy, hindi totoo na inapi at pinalayas ni Saint Sophronius ang mga Hudyo sa Jerusalem. Ayan. So mas maganda talaga na bago ka magpaniwala sa isang haka, double check mo muna. Pangalawa, sabi ni Muslim Islam, doon kami sumasamba sa Temple of God sa Holy Land, Jerusalem, kasi tama ang pagdasal namin. Totoo ba na sila ay sumasamba doon sa uh, mismong Temple of God na nasa Jerusalem? Ito ang sagot. Hindi direktang sumasamba ang mga Muslim sa mismong Temple of God na itinayo sa Holy Land, Jerusalem.
Yan na. So, bad chat na. Ngunit may malalim silang koneksyon sa lugar na yon dahil sa Dome of the Rock at sa Al-Aqsa Mosque na parehong nasa Temple Mount, tinatawag nilang Haram al-Sharif. Narito ang paliwanag. Una, ano ang Temple of God sa Jerusalem? Ang unang templo, Solomon's Temple, ay itinayo noong panahon ni Haring Solomon at winasak ng mga Babilonyo noong 586 BC. Ang ikalawang templo ay tinayo noong panahon ng mga Hudyo na bumalik mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Pinalawak ito ni Haring Herodes, ngunit tuluyang winasak ng mga Romano noong 70 AD. Ang Western Wall o Wailing Wall ay ang natitirang bahagi ng pundasyon ng templo at itinuturing na sagradong lugar ng mga Hudyo. Pangalawa, ano ang koneksyon ng Islam sa Temple Mount? Naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad ay dinala ng anghel mula sa Mecca patungong Jerusalem sa isang pangyayaring tinatawag na Isra and Miraj o Night Journey. Sinasabi sa kanila na mula sa Al-Aqsa Mosque, si Muhammad ay umakyat sa langit o Miraj na natanggap ang utos ng 5 beses na pagdarasal bawat araw. Dahil dito, itinuring ng Islam ang Temple Mount bilang ikatlong pinakabanal na lugar sa kanilang relihiyon, kasunod ng Mecca at Medina. Sumasamba ba ang mga Muslim sa dating Temple of God? Hindi. Sila sumasamba sa templo mismo. Yan na. Hindi sila sumasamba sa templo mismo. Dahil ang una at ikalawang templo ay matagal nang nawasak bago pa dumating ang Islam. Matagal nang nawasak bago pa dumating, bago pa sumulpot siguro, bago pa sumulpot ang Islam. Ang kanilang pagsamba ay sa loob ng Al-Aqsa Mosque at sa paligid ng Dome of the Rock na parehong itinayo ng mga Muslim noong late 7th century. Ang Dome of the Rock ay nasa itaas ng isang bato na pinaniniwalaan ng mga Hudyo bilang lugar kung saan inihain ni Abraham si Isaac at ng mga Muslim bilang lugar na pag-akyat ni Muhammad sa langit. Hindi totoong sumasamba ang mga Muslim sa mismong Temple of God ng mga Hudyo dahil wala na ito. Ang sinasamba nila ay ang Allah sa kanilang sariling moske, Al-Aqsa, at sa paligid ng Dome of the Rock na itinayo sa dating Temple Mount. Bagamat nasa parehong lugar ito, magkaiba ang relihiyosong kahulugan nito para sa mga Hudyo at Muslim. Ayan ha. So Muslim-Islam, mali ang sinasabi mo na sumasamba kayo sa Temple of God sa Holy Land, Jerusalem. Dahil sabi mo tama daw ang pagdasal nyo. Talagang tama? Anong tama doon? Kung laging mainit ang ulo ng mga karamihan sa inyo. Di ko sinasabing lahat. Pero karamihan talaga, gaya ni Ali Abier, no? Nagdebate sila ni Wendell, bigla mawawala. Kasi sabi niya, magdasal siya. Pero pagbalik, ganun pa rin. Ilang beses kami nag-request. Bro Ali, pwede ba wag gumamit ng mga ng mga words gaya ng bulbul? 'Di ba? Ilang beses ating hininga nag-request tayo na wag niyang banggitin 'yun kasi may mga batang nanonood hindi magandang pakinggan. Nakinig ba? Patuloy siya. Patuloy. At minsan, mamatay ng rebuttal sa laban nilang dalawa ni Brother Wendell, bigla siyang nawala. Nawala. Nag-walk out nang walang paalam. Tapos at nalaman, nasa ibang programa na pala ng Muslim. Kaya, hindi magandang ehemplo. Tinawag natin si Christian Prince para siyang magipagtalakayan sa kanila.
Kasi style kasi nila kasi nag-Arabic sila. Hindi naman tayo makaribat kasi hindi mo nakakaintindi ng Arabic. So kinuha namin si Christian Prince para siyang ano sa kanila, walang nangyaring talakayan, bagkos, asaran. 'Yun ang nangyari. Hindi magandang hindi magandang ah, sabihin ninyo na tama yung yung inyong ginagawa. Hindi tama 'yon. Yung pambubuli niyo sa mga sa programa ng Kristiyano, hindi tama 'yon. Kalahin mo, moderator, ilang beses nang humingi, Brother Ali, pwede ba, wag mong wag ganyan magsalita. Nakinig ba? Wala, hindi nakinig. Okay, sabi naman dito, atin ang ibigay dito kay Sunday Kuya Disan. Sunday Kuya Disan, good evening. Brother Sunday Camacho, ikaw ba to? Hello, brother. Hindi siya sumasagot. Kalikasan at pag-ibig, INC kapitbahay namin dito. O bro, Yun, okay. Go ahead. yan. Wait lang po bro. Lalabas lang ako ng bahay kasi may signal dito sa loob ng bahay ng aking amo. Ayan bro. Salamat po bro Jando at sa inyo pong lahat ng mga CFD, lahat ng mga staff. Hindi ko na po isa-isahin. Nasa work po ako. Ayan, meron lang po akong clarification bro Jando. Clarification lang po. Di ko po alam kung sino po ang sasagot. Ibibigay ko na lang po ang aking nais ko po lang po magkaroon ng kalinawan. Doon po sa salitang, doon sa word na pray. Doon sa word na pray. Kasi, siyempre, naririnig ko yung salitang pray in religious term, in religious context ba. Pero, sa ngayon, sa kapanahunan ngayon sa atin sa Pilipinas, naririnig ko rin po yung salitang pray, yung word na pray, doon sa article of impeachment. Ano pong ibig sabihin doon, bro, Jan? Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung pray, yung word na pray. Gusto ko lang po magkaroon ng kaliwanagan po doon sa salitang pray. Okay, Brother Angel, sa'yo yan. Paano, okay, unang-una, ang prayer is as simple as talking to God, no? So, but in Opo. the church, we have a lot of different prayers. May devotional prayers, may litany, mayroon tayong meditative prayers, no? Sa simbahan po, maraming klase yan. Ayun, yung sinasabi mong binanggit sa article of impeachment, yung prayer, malalaman natin yan. Kailangan malaman natin kung saan yan word ginamit. So mako-connect natin yung prayer na ibig sabihin kasi minsan gumagamit kasi yung mga especially mga lawmaker, no? Mga lawyers, may mga terms sila no medyo ano yan, malalalim ang mga term na yan kaya minsan magugulat ka sa mga term nila. No, kasi pinag-aaralan Opo. talaga nila na gusto nilang malaliman ng mga ano yan. Pagka nag-aral ka ng law, ako may basic law ako noon. Talagang yung mga wordings nila kakaiba. Kailangan mong kumuha pa ng ibang ng synonyms doon. So, titignan natin bro, no, kung bakit pinag-iisipan ko bakit pinasok nila yung pray for the Opo. article of impeachment. Well, probably the article of impeachment kung we're talking about asking favor to God, if in case, no, praying about God. So there is a possibility, no, yung article of impeachment baka yun di kasama dun sa tinutukoy or yung mga lawyer na gumagawa ng mga batas na yan, yung mga articles, baka may ibang ibig sabihin sila sa tungkol sa pray, kapatid. So, yan ang Opo. kailangan natin. Kung mababasa ko siguro yung pwede natin makuha ibig sabihin nun. Kailangan kung saan niya dinugtong yung word na pray. And then that's where we can Ay, analyze talaga. Ito yung ibig sabihin ng pray nila, kapatid. So, for now, okay. dahil narinig mo lang, hindi natin alam kung ano yung statement na ginamit or anong sentence na ginamit. So, hindi natin matitrace masyado. But I'm sure may ibig sabihin sila dyan tungkol sa pray na binanggit, bro. Okay po. Salamat po, Bro Angel. Yun lang po, Bro Jando. Back to you po. Back to you po. Salamat po, Bro Angel. Salamat po sa Diyos. Okay, Apo, sabi apo. naman,
Sabi naman dito naman ni ano ni Kalikasan ng Pag-ibig. Ayon si kapitbahay namin dito. Mag-asawa yung lalaki bumalik sa Catholic dahil ang tagal daw nila kumain. Tapos sayaw at kanta lang pag nagsimba. Tapos ang lakas magmura ng mga leader at pastor nila. Yan, yung sabi niya, hindi akin yan. Okay, Rio Celedio. Bro, Angel, ano ba talaga ang kahulugan ng pagsamba? Kasi sabi na nga yun sinasamba lang nila si Kristo sa pangalan. At sa nakaatang sa kanyang balikat na tungkulin tulad ng tagapagligtas at pagka-Panginoon. Brother Angel, sa ang tanong. Ano ba kayo? Yung napakinggan nyo ba? Ang Ating, pagsamba sa Diyos, andyan ba si Brother Wendell? Brother Wendell! Brother Wendell! Good naka-live evening, siya Brother ba? Alam ko Wendell. naka-live siya, bro eh. Sige, mamaya na. Sige, sagot na lang Brother Angel. Wala si Brother Wendell eh. Pag sinabing pagsamba kasi pinag-aralan ko yung sinabi ni ano kasi kumpleto yung mahaba yun eh yung paliwanag niya so sinyortcut ko lang at sinamarize ko lang. But ang tunay ng pagsamba is for worship from the word sabi doon worship worship na dapat worthy ang pinatutungkulan mo doon sa pagsamba no, which is adoration. No? So, kailangan siguraduhin mo na dun ka, hindi dun sa mismong ministro, hindi dun sa ano. And at the same time, when you do that, kompleto siya. Paano sumamba yung mga ano nun, yung mga Israelita nun? Ayan, binasa natin. May altar, di ba? O tapos naghahandog sila, sacrifice. So, kung ano man yung mayroon sila, ihahandog nila sa Diyos. And then that's where and then they pray. But may sacrifice, may offering. And at the same time, may altar. So, yung worship kasi kapatid, malawak siya. Praying is kaya nga paalala dun sa ano no makikita mo yung difference. The difference is dapat yung tunay na pagsamba nasa proper venue ka. Yung mga gamit dun sa pagsamba nandun. Kumpleto ang pagsamba pag sinabi mong worship, kapatid. Kaya pinaliwanag doon yung pagsamba na sinasabi ng INC, kaya nga sabi natin, mali. Lahat naman yan, even born again eh. Sumasamba daw sila. But that's not worship. Why? Wala yung holy sacrifices of Jesus. Wala yung banal na Eucharistia at wala yung reenactment of resurrections of Jesus. Hindi siya kumpleto and walang altar. Walang pari. So that's the big difference. From Old to New Testament, pari na ang nasa harap. May altar, may templo. So yun ang tunay na pagsamba kung kinukumpleto mo siya. But if you pray, that's just praying. Kaya pinaliwanag ng apologist, kilalang ano yan, Catholic Faith Defender yan. So kilala yan. So hindi mo pwedeng ano, na hindi mo pwedeng sabihin na worship yung Bible study lang. That's not complete. That's not worship. Pinaliwanag na kahit sa sinagoga, hindi sila nag-worship. Ngayon, saan talaga sila nag-worship? Once a year, pumupunta sila sa templo. Holy sacrifice. Mayroong, kaya from Old Testament, pinaliwanag na yan kanina, nagsasacrifice sila, nagbibigay sila ng mga handog. At inahandog yan sa altar. Yun ang worship talaga. Tayo ganun din ngayon pera na, 'di ba? Pagkatapos tingnan nyo, pagkatapos hindi ko lang pinaano lahat 'yan kung yung complete meaning of worship Kasi mahaba siya, marami kasing ibig sabihin ng worship kasi diyan. Kung iisa-isahin mo, marami, napakarami yung ano. But in summary, maghahandog ka tapos ilalagay mo sa altar. Okay? Tingnan mo po, pag nagsisimba tayo, yung lahat ng collection, pansinin nyo, inilalagay sa altar. That's part of the worship. Kung mayroon kang ganon, yun ang tamang pagsamba. Sinasamba mo, hinahandugan mo ang Diyos. Hindi ka lang nagpe-pray. That's completely different. Hindi ka lang nag-Bible study, but in the Holy Mass, kompleto. To make it complete, may Bible study, may praying, at yung worship is kumpleto. Mayroon kang paghahandog, mayroon kang altar dyan, may pari ka dyan, at lalo na may banal na Eucharistia ka. That's completely different. Yun ang tunay na pagsamba kaysa dun sa Bible study lang ng mga INC. Kapatid, walang altar doon.
No, walang ano sa kanila. Walang holy sacrifices sa kanila, walang banal na Eucharistia, walang altar. Wala rin ibig mga imahen, wala. Noon pa man may imahen na eh. May mga gamit na sa pagsamba at wala silang tamang totoong templo. Yun po, Bro Jando. Okay, sabi dito okay, brother, ah, wait lang ha. Okay, tuloy tayo dito, no? Sabi dito ni Pedro Dagohoy, Bro Jando, ituloy mo na ang sagot, hindi natuloy kagabi. Tinuloy ko na kanina, hindi ka yata narinig. Hindi mo yata narinig, no? Sinagot ko na kanina ang tanong mo kung bakit daw pinalayas. Ang sabi ko kanina, yon ay isang loaded question fallacy. Nagtatanong ka pa lang, ininsist mo na talagang inapi niya at nagpalaya siya. But in reality, wala siyang inapi at wala siyang pinalayas. Yung Byzantine, yung yung Muslim at saka yung nagpapalitan sila ng kapangyarihan sa paghagdan ng Jerusalem. Ang reason kung ba't pinaalis doon yung mga Hudyo dahil sa pananakop ng mga Persyano. Hindi si Censo Pronius. Kung gusto mo, i-reply mo yung sagot ko kanina kasi binasa ko naman yung referensya sa sagot ko kanina. Hindi totoo na may inapi si Saint Sopronius. Niloko ka nang nagturo sa'yo. Hindi totoo na pinalaya si Saint Sopronius. Di totoo yun. Kaya sana, before ka maniwala sa mga natuturo, i-double check mo muna. Okay, sabi dito ni Muslim Islam, Christian Crusaders and Knights Templars failed sila na kunin sa Muslim ang Temple Mount of God sa Holy Land, Jerusalem. Islam wins. Sabi niya, failed sila na kunin sa Muslim. Nakuha, o hindi mo ba alam? 88 years nakuha ng ng Christian Crusaders ang sinasabi mong Temple Mount of God sa Holy Land, Jerusalem. Hindi mo yata alam yun ah. Ito yan noong 1099 nagsimula yung pag-agaw. So napasa kamay ng Christian Crusader yung Temple Mount of God noong 1099. Pero nabawi ng Muslim noong 1187 sa pamamagitan ni Saladin. Saladin. Sabitan ni Saladin, nabawi yung Temple Mount of God. Kaya huwag mong sabihin failed sila na kunin sa Muslim kasi nangyari talagang nakuha for 88 years. No, so mali ang research ni Muslim Islam. May nakaresan ba? Okay, wala. So ating balikan, tanong naman tayo dito ni Heidi Gaspan. Good evening mga bro, tanong lang po na nagiinip ako kay Jesus at sinabi niya, pinapatawad na kita tapos yumakap ako sa kanya at umiiyak ako. Hanggang paggising ko, umiiyak pa rin ako. Totoo po ba yon? Brother Romer, sa iyo ang tanong. Okay bro, so hindi po yung totoo. Part yan ng panaginip. Kung babasahin mo yung Sirach bro, nasa Sirach, yung about sa panaginip, ang tao na naniniwala sa panaginip ay parang tao na naghahabol sa sarili niyang anino. Saan nga yan bro? Nasa ano yan? Sirach? Di, mas maganda kung alam mo yung specific na talata para may pakita. Kaya nga eh. Okay, so ganun. Kapag naniniwala ka sa panaginip, kagaya ka ng isang tao na naghahabol sa sarili niyang anino. So, kapag ka ganun po sister, it's a part of divination. Kapag ka ganun po na meron pong panaginip ng mga Mary, Jesus, mga santo. Sirach 36. 36 yata, 34:6-7. Okay. 34:6-7. So, ganun po. Kapag naniniwala ka po Ano yan? Sirach? 4:6-7. Sirach. Kaya ano mo daw, bro? Para meron tayong may makita. Chapter 4? 34. 34. Walang 34 ang Sirach, bro. Hanggang 31 lang. Hanggang 31 lang? Sirach? Paano hanggang 31 lang? Diyan yung sinasabi ni Romer na talata.
Sira ka mo na. Ah, Hmm. hanggang chapter 31 lang ang sirak. Kaya tatin ko dito. Ecclesiastico? Ah, Anong pag-31 na kaya no? Nagkita ko nga rito eh. Ecclesiastico. Ecclesiastico. Ito, nag-loading mo pala. Ecclesiastico chapter 34, 6 to 7. 34, 6 to 7. Okay. Yan. So, etong sinasabi sa Ecclesiastico chapter, wait lang ha, labas ko muna. Ay, mali. Ito. Ayan. Ito. 34, 6 to 7. Hindi dapat pahalagahan ni numan ang panaginip, liban na lamang kung iyon ay talagang pangitaing mula sa kataas-taasang Diyos. Marami na ang nalinlang ng mga panaginip at ang mga umasa dito ay napahamak. Okay. Yan lang bro. Okay, meron yan. Meron yung parang naghahabol ka sa sarili mong anino. So yan po. Ang panaginip kasi, kapag yan po ay, for example, si Saint Joseph, ang tanong, namuhay ba tayo ng ng kabanalan? Kasi ang ano naman ang Diyos nagbibigay ang mga ganyan kapag banal ka. Ang tanong, nasa kabanalan ba tayo? Hindi ba tayo nagkasala? Kasi kapag yung iba marites, tapos nanaginip ng mga ganyan na itong gawin mo, no, sabi yung Panginoon, ay magduda na po tayo niyan. Kasi hindi na po talaga yan sa langit. Ang dami na po. Kahit na ako, experience po namin yan. Hindi pa kami totally healed. Yung open pang third eye, yung divination namin. So, nag-aano talaga kami. May panaginip talaga kami na ganyan. Baka ang titukoy mo, Brother Romer, yung 34, 1 to 2? Baka bro. Sige daw, bro. Di ko lang sure ha. Ito sabi tungkol sa panaginip, mandaraya at walang ibubunga ang pag-asa ng hangal. Labis siyang nagtitiwala sa mga pangarap. Parang nanguhuli ng anino. Yan bro. Ito, parang nanguhuli ng anino o humahabol sa hangin ang taong nag-aabala sa panaginip. Yan po. Klarong-klaro sa Biblia na wag tayong maabala doon sa panaginip or anong tawag yan, maabala or anong tawag yan, ma-distract doon sa panaginip. Kasi part po yan ng divination, spirits of divination. Kaya nga po, kapag meron ka ng ganyan, abay, questionably na po yan. Baka open yung psychic ability mo. Kaya nga, sabi nga ng mga exorcist, kapag tulog ka, yung psychic ability, yan, activate yan. Kaya nga po, kailangan po i-renounce. Renouncement po yan, magkumpisal palagi, tanggap ng Eucharistia, yung sa misa, yan po ang pinaka-effective. Tapos may deliverance ka. Kasi hindi naman pwede na yung sundin mo, yung panaginip mo, kahit na umiiyak ka. Kapag ka umiiyak ka, delikado na po yan. Wala namang ganyan. Kung managinip ka, kung mag-ano man yung Diyos na panaginip sa'yo, hindi ka naman paiyakin. Wala talaga. Kahit na sa mga santo, kapag ka nagpa-prophesy sa'yo, wala naman talaga. Basta, ang focus mo lang talaga yung sa conversion, hindi na po kailangan yung panaginip po, kahit na ano pa yan. Kasi it's a part of divination kapag ganoon. Baka may may tawag yan, kamag-anak na albularyo, baka may ninuno ka na albularyo, support at saka 10th generation, mahirap na po yan na i-trace. So, i-renounce po ninyo yan. Huwag kayong mag-focus sa mga ganyan. Kasi, kaya nga, na-share ko na pa ulit-ulit, ako nga, kahit na yung mga kabatch sa kumbento, meron kaming ganyan, ability talaga. Kahit na mag-predict doon sa future, kahit na ako, kaka-predict ako noon. Yung kakatapos lang ng project dito sa Gabok Bukidnon, kapag
nakapunta kayo dito sa Stations of the Cross, napakaganda po talaga. Kapag ka-drone, nandun sa bundok po talaga pag ano, parang ahas na ano, pag ganyan. Tapos doon sa tuktok, meron yang chapel. Nakita ko na yan 2010. Ako ang pinatrabaho 2019. Nag-react ko nang nag-react dyan hanggang sa na-totally healed. Yun, part ng divination ko yan. Nakita ko na yan. Ako pang nagtrabaho. So, ganyan. Nagre-react ako Pang Diyos yan nagkakatotoo nga kaya yung panaginip mo na questionable din. Questionable din. So, huwag po, mag-ingat po kayo niyan. I-renounce nyo po yan. Huwag kayo magpapaniwala sa mga ganyan. So, back to you, Bro Jando. Sabi Bro dito, Jando, ah, Bro Jando, nandiyan yata si Father Bobby pala. para Bobby? Oo, tingnan mo. Nakita ko sa Kailangan, amin. okay, Father Bobby. Oh, andyan si Father Bobby. Hindi mo napansin. Oh, kasi nasa comment section ako naka-focus eh. Ako ngayon ko lang nakita nga rin. Nakikita ko yung mga nasa Zoom. Oh. Good evening, Hindi Father na- Bobby. Hello, good evening mga kapatid. Kapuntos, kumusta na kayo? Maraming araw na hindi ako nakasali dahil busy. We miss you. Ano ba sacramental blessing ngayon? Gusto ninyo? Okay. Ngayon. Sige, Wala. ngayong alas 10. Okay. Bro Jando, nandiyan pa ba si Camacho? Nakuha ko na yung ibig sabihin ng pray about the legal documents. Bro Camacho, nandiyan ka ba? Andyan lang siya, bro. Andyan lang siya, bro. Sige, go ahead, bro. Bro Sandy Camacho, nandiyan ka ba? So, pakinggan mo yung ibig sabihin ng pray pagka yung narinig mo sa article of impeachment. So, ibig sabihin ng pray when they use that in a legal matters, in a legal documents, pag narinig mo yon o nabasa mo yon, it's all about request. A request for formal judgment, no? For the damages o kung ano may complaint mo or yung mga petitions. Kasi yung mga petitioner ngayon, naintindihan ko na yung mga ginagamit yan kasi may mga petitioner na gustong i-impeach si Sara, no? Si VP Sara. So when they use pray, that means they request, not the judge, kasi hindi judge ang mag-aano diyan sa impeachment kundi mga senador yan no. So yun po, brother. So ibig sabihin yan is like a request or a wish to the judge. So kung sino man yung mismong um, uh, maghahatol, it's either the Congress or the Senate, no? Even the president of the Senate president. So yun po yung ibig sabihin noon, hindi siya connected dun sa ano, hindi siya connected sa simbahan or pagdating sa spiritual. When they use pray Okay pa. for the legal documents, kapatid, we're talking about requesting to the judge yung damages na pwede or nagpipetition ka na sana ma-impeach to kasi ganito. Sana, and it's like a request or wish, ibig sabihin ng pray in any legal documents, kapatid. Yun po. Salamat po. Salamat po, bro. Salamat. Angel. Salamat po sa Diyos. Opo. God bless po. Tipo, bro, dyan. Maraming salamat. Bro Jando. Bro Jando. Yuhu. Si Father Bobby mag-aano na yata. Member of Protestant. Bro Jando. Okay, so, Ayun. ayan. Thank you sa iyo, Brother Sandy Camacho. And then, dito pala sa comment section, may sinabi dito si Muslim Islam. Sabi niya, si Saladin daw ang nagbawi at pumatay sa mga Christian Crusaders at Knight Templars. Sabi ni Bro Jando. May sinabi ba akong pinatay? Wala akong sinabi may pinatay Kung nagkaroon man ng patayan, ay hindi yan ang nabasa ko. Ang nabasa ko dito, nabawi siya noong 1187 nung sa magitan ni Saladin. Wala akong sinabi may pinatay.
Uy, dinadagdagan yung aking ayaw na ayaw ko ito. Yung aking mga salita dinadagdagan. Muslim Islam, wala akong sinabi na may patayang nangyari. Ang sinabi ko, based doon sa, pwede magtanong, sabi ni Freddy Padayaw, pwede bro, pwede ka magtanong bro. Kung gusto mo, may paraan tayo para makapasok ito sa ating live. Yung number sa screen, pwede mong tawagan yan kung wala kang Zoom. Kung meron ka namang Zoom, pwede kang pumasok. Or WhatsApp, pwede ako kumakutok sa WhatsApp, pwede dyan sa number na nasa screen, pwede mong tawagan niya ngayon, kakapasok ka. Freddy Padayaw. Okay? So, uh, Muslim Islam, wala akong sinabing patayan na, pero kung sakaling may patayang nangyari, hindi ako ang nagsabi nun. Ang sabi dito, nabawi lang noong 1187. Hindi ko alam kung dinaan ba sa patayan o dinaan sa matinong pag-uusap. Kung dinaan sa matinong pag-uusap, walang sinabing patayan. Pero kung may patayang laban, kung sinabi na may patayan, huwag mong dagdagan yung mga ko, yung mga, wait lang ha. Huwag mong dagdagan yung mga words na sinabi ko dahil, ano ba ito nangyari dito? Wait lang ha. May pumapasok sa aking linya na parang may pare ko, sakit. So, ito tayo ngayon kay Pardito Luz Biminda. Gandang gabi po, Kuya Jando. Tanong lang po kung ibigay ko sa pari ang deliverance book para ma-bless. Ano po yon? Exercise blessing. Tama po ba? Salamat po. Okay. Ordinary blessing lang yun. Ordinary blessing. Pwede kay Father Bob yan, bro. Sige, Father Bobby. Kapag ibinigay daw sa pare ang deliverance book para ipa-bless, ano po yon? Exorcism blessing ba yon o ordinary blessing? Ordinary blessing lang yon. Ang ano kasi, ang libro ay hindi sacramental. Ano lang yan, manual guide, right? So, hindi nararapat na blessingan din natin yan. No? Pwede natin blessingan, but to ask the reputation na ang aklat na yan ay magiging instrumento ng kaligtasan. No? Pwede ganon, pero walang formal blessing sa ganyang mga rite. Ha? So, ang rite, ang ginagamit para mag-bless ng mga sacramentals. Yon ang patakaran. Okay. Last na lang na tanong from Tessa Noliora, ask lang po, live-in lang mag-partner. Ano, hand pink waving po ba ang tama? Anong hand pink waving? Pag mga lawat ka, need mo magkumpisal muna at every time ba talaga nasusubo ka, magkumpisal muna like every Sunday? Ba Reggie, sa'yo to, hindi ko naintindihan itong hand pink waving. Handpick waving? What do you mean handpick waving? Sabi niya, ask lang po, live-in lang mag-partner. Live-in lang mag-partner. Ano, hand pink waving po ba ang tama? Anong hand pink waving? Hindi ko maintindihan yun Pag mga lawat ka, need mo magkumpisal muna at every time ba talaga nasusubo ka, magkumpisal muna like every Sunday. Live-in partner. Ito yung naintindihan ko to ba dali dyan? Live-in partner. Pwede ba daw mangumpisal? Yun na nga. Ibigay mo ngayon yan. No? Yung ano natin. Wala yun. Dito mayroon siya yung Tessa ba? No, Laura? Tessa? Tama? O, Tessa Noliora. Ito sabi niya, ask ko lang po. Live-in lang po partner. Ano po bang tama? Pag nangalawat, kanid mo ba magkumpisal? What do you mean mga lawat? Mag-communion, right? Communion, mga lawat, mag-communion. Oh yes, yun nga po. Ibigay mo ngayon yung baka sa mga bagong subscriber natin, na kung pwede sila mag-communion. Yun sa Catholic natin para mga bagong subscriber baka hindi nila alam yan. Turo po na simbahan yan po. Pakinggan mo po, Sister Tessa Noliora. Okay. Para may dokumento tayo. Eto, sa my first catechism to, anong page to, Brother Angel?
Paliwanag yan dun sa about marriage sa Catechism. So paliwanag ng simbahan yan. Eto. Ang sabi dito, there cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Yan po, napakaliwanag po ng turo ng simbahan, sister, no? So, hindi po talaga pwedeng hindi po talaga pwedeng mag-communion kasi live-in ka pa rin. Kasi, tandaan mo, no? Magsusubo ka ng communion, magkukumpisal ka, magsuburo ka ng communion, nandun ka pa rin dun sa premarital sex. Di wala pa rin. Improper pa rin ang ang confession niya. Improper ang contrition mo. So, para maging proper siya, iwalay muna. Ibig sabihin, pag sinabing proper, willing kang tanggalin yun. So pagka matanggal mo lang yun, kapag hihiwalay ka muna, and then, i-ano nyo po muna yung yung marriage nyo. Make sure na sabi, until separate from one another. No? Para ma-remarry, para magpakasal sa tunay na simbahan para maging sakramento, kapatid. So, yun, bawal pa rin, kapatid, as long as magkasama kayo, nagtatalik, kukupisal ka, ibibigyan ng absolution, babalik ka uli sa premarital sex, fornication na kasalanan, ayon sa Catechism natin, ganun din. So, hindi po pwede, kapatid. Magkakasala ka lang ng sacrilege doon dahil sacrilege, you're not worthy to receive the Holy Communion, no? The Holy and body and blood of Christ. So yun po, kapatid, no? Baka may dadagdag si Father Bobby, Bro Jando. Okay, Father Bobby? Sing explanation mo, Brother Angel, na yon, sufficient na yon, no? Kung tutuusin, naman tayo kung tao lang ang pagbatayan natin, so we are free to do what we want, no? Pero pag we follow the proper teaching of the church, we must follow it fully, no? Kaya sa atin naman kapakanan yan no? Kasi we cannot reconcile between evil and yung tinatawag dito sa expression nila, yung hindi mo pwedeng palutangin si Satanas sa holy water, no? Yung ganun. So ganun din yan, may mga moral teaching tayo na kung gustong mabuhay sa kabanalan, sikapin mong maging banal. Hindi ko na sabihin na wala talagang hindi tayo nagkakasala. Hindi lang tayo nagkakasala, mga makasalanan tayo. Kaya kahit na hindi tayo magkasala sa gawang contact sa mga we committed sin against chastity, meron ng pagkakataon na magkasala din tayo sa pangitan ng ating mga mata, sa ating kaisipan, doon meron din kasalanan doon, di ba? So dapat hindi na tayo mag-iisip pa, hindi na tayo titingin pa, di ba? Kaya ang nature natin talagang talaga yung hinahatak sa kasamaan, yung instinct natin ba, yung para kang nagugutom, gusto mong kumain. Ngayon, pag ang isang tao ay meron siyang naramdamang yung gustong-gustong makamit yung sexuality niya, may sexual arousal, no? So kung bigyan na niya ng ng konsente, hindi na yun, So wala ka ng self-control doon. So kaya nga yung kailangan self-control, no? Okay. Father Bobby. Mayroon pala pumasok pala sa ating linya sa cellphone, si 1094. Good evening. Hello po? Yeah, hello. Good evening. Pwede po magtanong? Okay, go ahead. Go ahead. Brad Jando, matagal na akong gustong umano kasi may gusto akong itanong. Ganito,
ang ano ko sa bahay ng aking anak, katira yung nanay ng daughter-in-law ko. Pero ano siya, yung Seventh-day Adventist. So, anong magiging ano doon na sa isang bahay, nandyan siya na nakatira. Okay. Based on my experience, te, wala namang problema, te, basta hindi lang kayo dinidibate. Ako, kasi kung minsan parang may mga sinasabi siya, ang ginagawa ko, hindi ko na, kasi kung minsan pumupunta ako doon, parang ano ko yun, parang kumari ko, nanay ng daughter-in-law ko, nandyan siya nakatira sa kanila. Tapos? Tapos, kung minsan, parang nag-aano siya, at saka kung madaling araw, Nagko-convert ba? kasi Nagko-convert? nagdadasal din ako ng 3 o'clock prayer ko, yung sa chaplet. Siya din, nagdadasal din siya yung ano nila. Kumakanta siya, kasi gano'n man yung ano nila, prayer. Malakas ba ang problema? Malakas ba ang pagkanta nila? Naiistorbo ka ba sa pagkanta niya? Oo. Pwede mo siyang kausapin, te, na pwede dahan-dahan, pahinaan mo na yung boses mo. Ang ingay mo kasi. Hindi ba ka magalit yung anak niya? Hindi. Sabihin mo lang na na mahina. Ikaw nagdasal, di ba? Mahina naman. Oo. Pa siya magdasal, ang ingay-ingay. Sabihin mo lang, unang ko sabihin mo yung anak na pag isabi mo sa nanay mo na pag siya nag-worship so maingay, pwede ba babayin yung boses niya kasi nadidistract ako dito eh. Ang ano ko ba, Diana, wala pang ano yan epekto doon sa ano nila. Hindi ba parang malas na nandyan siya kasama nila sa loob ng isang bahay, tapos ibang paniniwala siya. Inaan na siya ng anak niya at sa kanong mga kapitbahay doon sa barangay nila, kasi siya lang ang Seventh-day Adventist doon. Ganito na te, minsan na kasi ako nakitira sa bahay ng Seventh-day Adventist doon sa Ozamis. Actually, yung mga kapatid ko nga, pag dumalaw sa Carmen Annex, doon kami sa bahay ng ng Seventh-day Adventist. Doon kami natutulog, doon kami kumakain. Wala namang problema kung hindi lang kami nagbabangayan, kasi pag nagbangayan na kami, talagang kailangan namin umalis doon kasi bahay nila yon. Kung magkakaroon ng bangayan, mas better na lang na paalisin na lang siya doon pabalikin sa bahay nila. Doon ka na lang sa bahay nyo. Kung nagbabangayan na lang kayo dito, walang anong mangyayari. Ang tanong dyan, kina-convert ba niya yung anak mo? Hindi naman. Hindi. Yung daughter-in-law mo, SDA pa rin? Hindi. Katoliko. Katoliko. Nangangonvert ba siya doon o hindi? Hindi naman. Hindi siya nangongonvert. Ang problema sa kanya, maingay siya pag nag-worship. Sabihin mo lang na Yung sa madaling araw, diyan na din siya yung umaawit siya, tapos nagbabasa siya ng Bible nila. Ganyan talaga worship namin, te. Ganyan talaga worship namin. Talaga may kumakanta talaga at nagbabasa ng Bible. Pero kung naiingayan ka na, pwede mo naman sabihin na maghanap siya. Para akong naaano, kasi pag nandoon ako, minsan nag-i-stay ako doon sa kanila ng mga isang linggo, tapos umuwi din ako kasi dinadalaw ko sila. Tapos ang ko sa loob ng bahay, para minsan naaano ako dahil sa pagkain, kung ang ulam namin ay halimbawa o karning baboy o yung hipon o kung siya yung para bang nahihirapan ang anak niya kung paano, dahil kailangan ihanap pa siya ng ulam niya. Ganyan talaga yan, te. Hindi ba parang nakakairita? Hindi naman, te. Ganyan talaga yan. Kami nga kapag may pesta kami,
nandyan yung mga kamag-anak kong SDA, isa lamesa sa amin, isa lamesa din sa kanila. Yung kanilang lamesa, wala talaga nakalagay, nakahalo doon na hipon, walang alimasag, walang baboy doon sa kanila, pati mantika, olive oil ang ginagamit, hindi mantika ng baboy. Oh. Yun ang ano, kasi pag dumadalaw ako doon sa kanila, sa anak ko, nagdadala ako ng mga pagkain na inandyan siya, di ba, sabi niya, o paano yan? Ibig sabihin, de, ganito, de. Kulang ng palay mo. Ganito, de, oh. Kung dumalaw ka doon, nandoon siya, may dala kang pagkain, mag-prepare ka ng itlog, manok o isda na pwede mo ibigay sa kanya. At least, kung kumain yung anak mo, yung daughter-in-law mo, makakakain din siya kasabay nyo. Kasi binigay mo na pagkain sa kanya, yung pagkain na okay naman niyang kainin. Kasi pag sinadya mo siyang asarin, binigyan mo siya ng baboy, talaga makakagulo. Ikaw pa lilitaw dyan na troublemaker. Masama. Ikaw little troublemaker dyan kasi alam mo namang sa badista siya, dadala mo pa siya ng baboy, ng hipon, para bang pinapigit mo lang na kami lang kakain dito, hindi ka kasali rito. Talaga hindi sasali talaga sa kainan yan eh. Diba, nagdala ka hipon, daming hipon. Kain tayo hipon, alam mo naman sa badista yon. Kain tayo ng hipon dito, masarap pa pagluto ng hipon. Oh. Talagang hindi kakain yan. Talagang hindi kakain talaga yan. Ano mangyari? Na out of place siya. Kasi, alam mo sa badista ako, tinalan mo ko ng hipon. Radyando. Hello. Radyando, yan nga ang kasi doon, yung anak ko, palagi sila, every Sunday, meron silang yung parang Bible sharing ba sa mga bahay-bahay. Nagka-transfer sila. Anong tawag doon, yung sa mga baryo, yung sa mga barangay? Siya, kung minsan, sumasama siya sa anak niya. Ang ginagawa ng mga doon, inaano siya na, bakit hindi ka na lang sumama sa amin at bumalik ka na sa pagkakatoliko? Ayaw niya. Ang tinatanong siya, bakit? Ano talaga ang mo at ayaw mong bumalik sa pagkakatoliko? Para maging isang na lang ba sa bahay? Isang pamilya na lang, isang paniniwala, isang simbahan, hindi ba? Ayaw niya talaga. Hindi siya babalik sa Katoliko kung hindi siya mabibigyan ng proper catechism. Kailangan siyang dumaan sa proper catechism at tiyak kung mangyari man ng catechism sa kanya, makikipagdebate pa yan. Hindi siya papayag na malulugi siya, so talagang maingay yan, prepare ka dyan. Pero kung wala naman siyang kinakonvert sa pamilya mo, sa anak mo, saka sa daughter-in-law mo, wala siyang kinakonvert doon. Sa kanya, amin kasi SDA, sa amin kasi, kanya-kanya, individual tayo pati sa kaligtasan. Ligtas ako, ligtas ka, individual tayo dyan. Ako na bala dito, pero kung gusto kitang i-convert, nasa akin na yon, no? Pero kung wala naman siyang kinakonvert, wala problema yun. Wala siya kinakonvert eh. Kung maano siya doon, siya lang. Pero para maging isa kayo, ganyan kami, Kasi marami kong kamag-anak sa badista eh. Pag pista, nandun talaga siya sa piyesta. Puno yung bahay namin mga sabadista. Pero wala namang gulong nangyari kasi hindi namin sila binibigyan ng alam nilang ayaw nilang kainin eh. Para kasi ganito lakil dito sa lamesa. Katoliko kami talaga, may litsyon kami sa lamesa. Sabihin ng sabadista, uwi na lang kami. Bro, nakikipamyesta yung totoo yan bro. Hindi ibig sabihin, pwede sa kanila magpamyesta? Sabi nila hindi daw. Hindi kami nangmimiesta. Pero sabi ko, bakit pag meron tayong pagtitipon, bakit doon tayo sa bahay ng nasa barangay na may piyesta? Ba't tayo doon sa kabilang bahay na walang piyesta? Ba't tayo sa kabahay sa bahay nila alam naman natin may piyesta doon? Sabi niya, naghanda ng pagkain Namiesta pa rin. Namiesta pa rin. Talaga, totoo. So, Bradendo. So, hayaan ko na lang? As long as hindi na nanggugulot wag mo na lang anuhin. Kasi lilito dyan na ikaw troublemaker Sige na, gano'n na lang ang gagawin ko. Bibisita ka, may dala kang pagkain. Siguraduhin mo,
magdala kang pagkain, magbanding kayo, dala kang pagkain, nandoon siya sa bahay, pag mo nalang haluan ng pagkain, hindi pwede sa kanila. Kasi talagang aalis yan, ma-out of place yan. Tapos ikaw ba, lilitaw na masama. Ang pangit naman. Thank you dun sa tumawag. Napahaba tuloy. Okay, Father Gilbert. Father Gilbert. Father Bobby pala. Wala na si Father Gilbert. Matagal nang umalis si Father Gilbert. So, Father Bobby, pusin na tayo sa Yeah. sacramental Bro, blessing. Rogendo. Okay, handa na ninyo Ah. ang inyong mga Ah. sacramentals. So, sige na, Father Bob. Start na pala. Sige. Sige na, Father Bob. Go ahead. Kasi Bakit may sabihin ka? Bro, Ay, hindi. Ano Galing. lang, magjo-joke lang sana ako. Na yung si nanay ba? Dala niya ng pagkain, yung pork siopaw. Tapos pag Na. magtanong yung stay, pag magtanong ang stay, sabihin niya, pusa yan, pusa. Ayan, nagsinungaling ka pa. Mahirap yun. Sige, Father Bobby, go ahead. Mga kapatid, nandito tayo. Maganda tayo na i-ano natin ang ating mga sacramentals. This is an opportunity for us to receive this grace for this gift, no? And we can use these sacramentals as an instrument to to prevent from every harassment, and then healing for all our needs, no? Physical and spiritual needs. First, the blessing of the salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God's creature salt, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, by the holy God, by God who ordered you to be thrown into the water spring by Odysseus to heal it of its barrenness. May you be a purified salt, a means of help for those who believe, a medicine for body and soul, for all who make use of you. May all evil fancies and foul feigns, his malice and cunning, be driven afar from the place where you are sprinkled, and let every unclean spirit be repulsed by him who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty, everlasting God, we humbly appeal to your mercy and goodness to graciously bless this creature salt which you have given for mankind's use. May all who use it find it a remedy for body and mind, and may everything that it touches or sprinkles be freed from uncleanness and any influence of evil spirit through Christ our Lord. Amen. And then it follows the blessing of water. God's creature water, I cast out the demon from you in the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, our Lord, and the power of the Holy Spirit. May you be a purified water, empowered to driven afar all power of the enemy. In fact, to root out and banish the enemy himself, along with his falling angels. We ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. O God, whom immense welfare established the most wonderful mysteries in the substance of water, hearken to our prayer and pour forth your blessing. On this element now being prepared for various purifying rites, may this creature of yours, when used in your mysteries and endowed with your grace, serve to cast out demons and to banish disease. May everything that this water sprinkles in the homes and gatherings of the faithful be delivered from all that is unclean and hurtful. Let no breath of contagion hover there, no taint of corruption. Let all wiles of the lurking enemy
come to nothing. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and peace of the occupants of these homes be banished, so that in calling on your holy name they may know the well-being they desire and be protected from every peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Magmix ng konting asin sa tubig. The Lord be with you. And with your spirit. God, source of irresistible might and King of an invincible realm, the ever-glorious conqueror who restrained the force of the adversary, silencing the uproar of his rage, and valiantly subduing his wickedness in awe and humility, we beg you, Lord, to regard with favor this creature thing of salt and water, to let the light of your kindness shine upon it, and to hallow it with the dew of your mercy, so that wherever it is sprinkled and your holy name is invoked, every assault of the unclean spirit may be baffled, and all dread of the serpent's venom be cast out. To us who entreat your mercy, grant that the Holy Spirit may be with us wherever we may be. Through Christ our Lord. Amen. Then it follows the blessing of oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creator all cast out the demon from you by the God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it, in the name of God the Father Almighty and of our Lord Jesus Christ, his Son, and of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Amen. Lord, heed my prayer, everybody, and let my cry be heard by you. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe and whose heavenly service we acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and the true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, and all wiles of the enemy. Let it be means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by your precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent. Through Christ our Lord. Amen. Amen. So, ito lang yung yung tatlong sakramento ang sacramentals ang i-bless natin, ha. So, wag na lang yung mga yung ibang mga sacramentals like St. Benedict at saka Crucifix Candles. Separated na lang yan. Ha? Ito yung fundamental, yung tatlong sakramento na. Yung mga daily use ninyo. Okay na? So kasi yung kung may pare kayo dyan, doon kayo magpa-bless ng inyong mga medals, sacraments, or whatever. No? Thank you very much, mga kapatid.
Okay? So, atin mo nang ibigay sa pasalamat muna kay Brother Romel Palma. Brother Romel Palma? Wala na si Romel Palma. Brother Romer, ng Bukidnon. Rojando. Okay. So, una sa Diyos, sa mahalay na, batang puritan, at sa lahat ng mga nanunood. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Rojando. Okay, ito na maibigay ng mga yon kay kay Brother Junre sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Brother Junre. Yes, wait lang. Okay, so yun mga kapatid, salamat sa presensya ni Father Bob at nakapag-bless na naman ng mga sacramentals, no? At sayang, hindi natin narinig si Father Bob nakasagot, no? Medyo late kasi nakapasok si Father Bob. So sa ulitin uli. So yan, papurit pa sa salamat sa Diyos. Unang-una, siyempre, sa ating mga kasamahan na sumagot at nagpaliwanag at sa lahat din ng mga kabuntos na nagbigay ng katanungan. Sa lahat-lahat na ng mga viewers, lalong-lalo na sa mga kaabag, na palagi pong nandyan sa ating channel. Maraming salamat mga kaabag sa pagtugon sa mga katanungan ng mga protestante na nandyan. So isang mapagpalang gabi sa ating lahat, o pinagpalang gabi pala sa ating lahat. See you tomorrow and back to you, Brother Jando. Okay, ito na maibigay ng mga yon kay Brother Angel Santos. Brother Angel. Amen. Praise the Lord, no? Muli, maraming salamat. Unang-una sa Diyos, sa Kanya lahat ng kalwalhati at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po, Mama Mary, no? At sa lahat po, maraming salamat sa tuloy-tuloy, no, na pag-aaral, na pagsuporta nyo sa programa ito, sa programa ni Lord, no, na ginamit lang po kami. Sabi nga ni Jesus, no, kapag nagawa nyo na ito, sabi niya sa Lucas 17:10, sabihin nyo kayo aliping walang kabuluhan. Ginagawa nyo lamang ang inyong tungkulin. So, ganun din po ginagawa namin dito, no? Ginagawa lang namin ang aming mga tungkulin. Kami mga aliping walang kabuluhan dahil nasa Diyos lahat ang kapurihan. At siyempre, paalala po ng Ebanghelyo kanina. Kaya yung yung topic natin, sana maibigay nyo sa iba, no? Yung tungkol sa bakit mali ang pagsamba ng mga protestante. Ayan po yung paliwanag, napakaganda ng Catholic Answers. At tinagalog natin po yan. At sana marami pa tayong mailigtas na kaluluwa. Wala sa kanilang Eucharist, wala sa kanilang altar, walang templo, walang pari, which is nasa Biblia yun. Tayo, biblical, hindi sila. So, sana po maibigay nyo to, ma-share nyo. Marami pa tayong gagawin. Sabi nga, maraming aanihin ko, konti magagawa. So, please, continue po, i-share nyo ang programang Punto por Punto para sa ikaliligtas ng lahat sa buong sanlibutan. Amen. Yun lang po. Marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. At salamat din po, Father Bobby, sa presensya nyo ngayong gabing ito. Back to you, Bro Jando. Okay, atin mo na ibigay kay Father Darwin muna. Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin. At marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for
evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, ibigay kay Father Bobby para sa kanyang huling mensahe, pasalamat, and then final blessing. Father Bobby? Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtangkilik sa ating punto per punto. Sana'y nabigyan ko kayo ng kaliwanagan sa inyong mga katanungan. Pasalamatan natin ang Diyos at ngayon hingi natin sa Kanya ang Kanyang basbas at sa Kanyang biyaya para sa lahat ng ating mga hiningi sa Kanya, mga pagdarasal, mga intensyon natin, mga petisyon natin. Bigyan natin sa Panginoon at manalig tayo sa Kanyang tunay at patuloy na pagmamahal sa atin. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bye-bye and good night. Good night, everyone. Salamat, Bro Junri.